Ngayon na ang panahon! Tayo'y mag-aklas! Tama na! Sa ilalim ng puno ng mangga, isang kwento ng paglaban ay isinalaysay noong maagang bahagi ng ika-20 siglo, noong ang mga Amerikano ay nangangamkam sa Pilipinas. Sumunod ito sa kwento ni Diego, isang magsasaka mula sa Pilipinas, at ni Sarah, isang Amerikanang guro. Habang hinihigitan nila ang komplikasyon ng kanilang magiging relasyon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa mundo ng paglaban, pag-aalay at patuloy na pagsusumikap para sa kalayaan. Nakapalibot ng mga luntiang palayan at matataas na puno ng mangga ang isang tahimik na nayon ng Pilipino. Si Diego, isang malakas na magsasaka na may tuyong mukha mula sa araw-araw na pagtatrabaho, ay nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay nagdadala ng bigat ng maraming henerasyon. Papalapit si Sarah, isang Amerikanang guro ng puno ng determinasyon, patungo sa pansamantalang paaralan kung saan siya nagtuturo ng Ingles at kasaysayan ng Amerika sa mga bata. Masaya siyang tinatanggap ang pagkakataon na magturo sa mga lokal, pero hindi ito nawawala ng pagtutol. Madalas ang mga aralin ni Sarah ay nagdudulot ng magkasalungat na emosyon sa kanyang mga estudyante. Natutunan nila ang mga ideya ng kalayaan ng Amerika, habang sila ay nabubuhay sa ilalim ng dayuhang pamahalaan. Si Mateo, ang anak ni Diego, ay nangangaral. Bakit natin kailangan alamin ang kanilang kasaysayan? Hindi ito sa atin. Ang kaalaman ay kapangyarihan, iho. Kailangan nating matutong gamitin ito ng may kaalaman. Natuklasan ni Diego ang isang grupo ng mga kalalakihan na nagtitipon sa lihim na pagpupulong sa ilalim ng puno ng mangga, na pinamumunuan ni Agapito, isang mapanukso at matapang na lider. Kailangan nating mag-aklas laban sa mga Amerikano. Ang oras ay ngayon na. Isang araw, habang papalapit si Sarah sa kanyang silid-aralan, nakakita si Sarah ng isang lihim na sulat sa kanyang mesa. Isang babala mula sa isang hindi kilalang tagapagbigay tungkol sa papalapit na kilos ng paglaban. Ramdam niya ang pagtaas ng tensyon sa nayon. Dapat akong kumilos. Dali-daling hinanap ni Sarah si Diego sa kanyang pananim. Nilapitan ni Sarah si Diego na may alok na magtulungan, na maging tulay sa pagitan ng kanilang mga kultura at hanapin ang mapayapang solusyon. Maaari tayo maging tulay, Diego. Tinanggap ng pilit ni Diego at nagsimula silang mag-organisa ng mga pagsasama-samang kultural na nagpapalakas ng damdamin ng pagkakaisa. Nagsagawa ng masigla at makulay na kultural na pagsama-sama ang mga taga-nayon at mga sundalong Amerikano. Isang handaan ang naganap at sa ilang sandali parang posible ang kapayapaan. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, lalong umiigting ang kanilang damdamin. Narinig ni Sarah ang mga sundalong Amerikano na nagpaplano ng mararahas na pag-atake sa kilusang paglaban. Tinakbo niya upang balaan si Diego at mga taga-nayon. Kailangan yung magtago. Sila'y paparating. Nag-umpugan ang mga Amerikanong sundalo at mga taga-nayon, kasama ni Agapito si Diego. Habang tumitindi ang paglalaban, sumusumamo si Sarah sa mga sundalong Amerikano. Natigilan nila ang mga taga-nayon na nag-aalay ng kanyang kaligtasan. Pakiusap! Kaya nating magkaroon ng kalayaan.
Huminto ang paglalaban, ngunit may mga nasugatan. Si Diego, ng puno ng pasa, ay tumingin kay Sarah ng puno ng respeto at pasasalamat.